Istorya Tagalog Horror Stories. Dalawang beses na kaming patagong nakikita ni Marlo. Alam ko na mali itong ginagawa namin. Kasama ko si Gabi sa tuwing nakikita kami sa labas. Pero hindi matatapos ang araw na hindi ko inaasam na makita si Marlo. Napatingin naman ako kay Gabi nang tanungin niya ako kung saan ko daw ba gusto kumain, na ngayon ay may malawak na ngiti sa akin. Sinabi ni Gabi na sobrang saya daw niya ngayon. Alam daw niya na biglaan yung desisyon ko, pero sana naman daw ay hindi ko siya pinaglalaruan. Alam ko na sasaktan ako sa mga sinasabi ni Gabi, pero hindi ko kaya. Hindi ko siya pinaglalaruan, pero alam kong pinagtataksilan ko siya. Sinabi pa ni Gabi na alam daw niya na hindi ko kaya siyang lokohin. Napahinto kami pareho. Kahit hindi siya nakatingin sa akin, alam kong malungkot ang kanyang mga mata. Wala akong magawa kundi ang yakapin si Gabi. Hindi ko na rin napigil ang sarili ko na umiyak habang mahigpit niya akong niyayakap. Napakalaki ng pagkakamali ko sa kanya, pero paano ko siya nakakayang pakisamahan ng ganito? Hindi ko deserve ang ganitong trato mula sa kanya. Napakalas kami nang madinig ang boses ni Yuna na sinabing what a sweet couple. Napapunas ako ng mukha at hinarap ito. Kasama niya ulit si Marlo. Nakatingin ito sa akin na mabilis niya ring iniwas. Binati ko naman sila Yuna at Marlo. Ngumiti si Yuna at pumalupot sa braso ni Marlo. Sinabi ni Yuna na namamasyal daw sila ng kanyang boyfriend. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. May diin sa salitang boyfriend. Parang pinamumukha niya na pag-aari niya si Marlo na kahit anong gawin ko ay hindi ko makukuha. Masakit man, sobrang sakit na makita yung taong mahal mo na inaangkin ng iba. Ganito rin kaya ang nararamdaman noon ni Marlo. Inaya ni Gabi sila Yuna na sumama muna sa amin. Sumagot naman si Yuna na huwag na at gusto daw niyang masolo ang kanyang boyfriend. May pagkamaldita nitong tono na sa akin lang nakatingin. Napangisi ako sa sinabi niya. Sa kabila pala ng malaanghel nitong muka ay mayroong nakakubli. Sumagot naman ako na okay lang din. Mag-enjoy sila ng boyfriend niya. Sabay bawi ko ng malditang tingin sa kanya. Ngumiti ako at tumingin kay Marlo na hindi ako matignan ng diretsyo. Babawi pa sana siya ng salita, pero agad akong hinila ni Gabi palayo. Grabing babaeng iyon. Matapos ko siyang sundin, ang lakas ng loob niyang magmaldita sa akin. Wala naman siyang magagawa dahil kayang-kaya kong bawiin sa kanya ang Marlo ko. Nawala na ako ng gana kaya nag-aya na akong umuwi. Wala na ring nagawa si Gabi kaya hinatid niya na ako pauwi. Maaga akong gumising ngayon dahil may usapan kami ni Chan Chan na magkikita kami. Hindi muna ako nagpasundo kay Gabi dahil nagdahilan ako na hindi muna siya pinapapunta ni Papa sa bahay. Mukhang naniwala naman siya sa sinabi ko. Atat na atat kaming nagtungo ni Chan Chan sa palaisdaan kung saan kami nag-celebrate ng birthday ko. Malayo pa lang ay tanaw ko na si Marlo na nakatanaw mula sa amin. Walang emosyon ang mukha niya.
Napatingin ako bigla kay Chanchan na kilig din. Mabilis naman akong tumakbo sa kinaroroonan ni Marlo at sinunggaban ito ng napakahigpit na pagyakap na agad din naman itong binawian. Parang kahit anong pagod ang maranasan ko, isang yakap lang mula sa kanya, sobra-sobra na sa pahinga. Sabik na sabik ako sa mga yakap niya. Galak na galak ang puso ko na kung pwede ko lang ipagsigawan sa lahat na siya ang tunay kong mahal. Matapos namin kumawala sa napakahigpit na pagkakayakap sa isa't isa ay umupo na kami. Hindi man kagandahan ng tanawin sa palaisdaan na ito, basta't kasama ko siya, lahat ng nasa paligid ko ay napakaganda. Inilapag ko ang ulo ko sa balikat niya habang nakahawak ang isa kong kamay sa braso niya. Ang isa naman ay hawak niya. Magka-holding hands kami ngayon. Ayoko munang matapos ng mabilis ang araw na ito. Sa tuwing magkasama kami ay parang gusto ko lang itigil ang oras. Tinanong ko si Marlo kung bakit boyfriend na siya ni Yuna. Sinipat niya ang mukha ko kahit na nakapatong ito sa balikat niya. Sinabi naman niya na bakit ikaw, girlfriend ang tawag sa'yo ni Gabi, magkayakap pa kayo. Bigla naman akong napaisip sa sinabi ni Marlo. Itinayo ko ang ulo ko at tumingin sa kanya. Sinabi ko sa kanya na kahit na, alam mo naman Marlo na ikaw lang ang mahal ko. Napakagat-labi ako habang nakatitig sa mamula-mula nitong labi. Iiwas na sana ako ng tingin pero hinawakan niya ako sa pisngi para hindi ko mawala sa mga tingin nito. Sinabi ni Marlo na hindi daw namin kailangan ang kahit na anong titulo para lang maipahayag na mahal namin ang isa't isa. Sapat na raw ang nadidinig namin ang pangalan ng isa't isa at ang isinisigaw ng aming mga puso. Automatic na ngumiti ako sa mga sinabi niya. Hindi ko na ito mapipigilan. Bawat galaw ng oras, lalo akong nahuhulog sa kanya. Sa bawat pag-isip ko na bawal ito, ay mas lalo ko pang ginugusto. Nababaliw na ako sa kasalanang ito. Sumapit ang maghapon na kami ni Marlo ang magkasama. Kahit na pataguman, ito ay talagang enjoy na enjoy. Wala na akong pakialam sa mga taong masasaktan pa. Basta ang alam ko, kapag kasama ko siya, kaya kong harapin ang lahat. Sinabi ni Marlo sa akin na bukas daw ng gabi ay magkita kami sa malawak na palayan doon sa tambayan. Mga salitang binitiwan ni Marlo bago kami tuluyang makalayo ni Chanchan. Malapit na maggabi kaya kailangan na naming makauwi dahil mapapagalitan kaming pareho. Umaga pa lang, atat na akong makita si Marlo. Bakit kasi ang bagal ng oras? Nagtataka namang nagtanong sa akin si Gabi, bakit daw parang kanina pa ako natataranta sa oras na ngayon ay magkasama kami sa bayan. Sumagot naman ako kay Gabi at sinabi kong wala lang, baka kasi napagalitan ako kapag lumagpas ako sa oras ng pag-uwi ko. Napatango naman siya sa sinabi ko. Mukhang nakumbinsi ko si Gabi. Bakit ba halatang halata sa akin na halos ayaw ko siyang makasama? Naramdaman ko ang mahigpit nitong pagkakahawak sa akin nang makasalubong kami ng ilang mga binata na halos kasing edad lang namin. Nagtataka naman akong napatingin kay Gabi. Sinabi niya sa akin na baka daw kasi agawin nila ako sa kanya. Natawa naman ako sa sinabi ni Gabi. Nasabi ko tuloy sa kanya na baliw siya. Kaya pala ang talim din ng tingin niya sa mga lalaking iyon
ay sobrang seloso pala ng taong ito. Sinabi pa niya na hindi daw siya pumapayag na may kumuha ng kanyang pag-aari, lalo na kung ako daw ang kukunin. Nakaramdam ako ng kaba sa mga sandaling iyon. Natatakot ako sa kung paano niya banggitin ang mga salitang iyon. Dagdag pa niya, handa daw siyang pumatay, wag lang daw akong mawala sa kanya. Sa puntong ito, ibang Gabi ang nakikita ko. Punong-puno ng galit ang mga mata nito. Natatakot ako sa kanya. Natatakot ako, hindi para sa sarili ko, kung hindi para sa taong mahal ko. Mas lalo akong kinakabahan habang papalapit ang oras ng pagkikita namin ni Marlo. Parang may mali. Ayoko man isipin pero ramdam na ramdam ko. Mag-isa kong tinatahak ang daan patungo sa tagpuan namin. Bawat hakbang ko papalapit ay ang pagsikip ng dibdib ko. Pabilis ng pabilis ang tibok nito, lalo nang makita kong wala si Marlo doon. Masyado lang ata akong napaaga. Pero hindi pa rin talaga ako mapakali dahil ang daming bumabagabag sa utak ko. Halos 1 oras na akong nakatayo rito pero hindi pa rin siya dumarating. Wala akong balak na umalis dito hanggat hindi kami nakikita. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Camila, halos mapalundag ako sa tuwa nang madinig ang boses ni Marlo. Agad akong napayakap sa kanya at bumuhos ang luha na kanina pa gustong bumagsak. Tinanong ko si Marlo kung bakit ngayon lang siya. Mabilis naman siyang kumawala at hinawakan ako sa balikat. Sinabi ni Marlo na ayaw na daw niyang magtago. Ipakita na daw namin sa lahat ang totoo. Naguguluhan akong tumitig kay Marlo. Sumagot ako ng paano si Yuna? Paano niya kakayanin ni Yuna iyon? Hindi na ako natapos magsalita nang patahimikin niya ako gamit ng isa niyang daliri. Sinabi ni Marlo na wag ko daw silang alalahanin. Mas masasaktan daw sila kung patuloy kami maglilihim. Gusto na daw niyang mahawakan ng kamay ko habang naglalakad ng malaya. Gusto rin daw niyang ipagmayabang sa lahat kung gaano niya ako kamahal. Gulong-gulo na ang utak ko. Gustong gusto ko iyon, pero alam kong hindi papayag si Gabi. Alam ko na kaya niyang gawin ang pagbabanta niya. Ayokong magsisi kapag may mangyaring masama kay Yuna. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sinabi pa ni Marlo na ipaalam na daw namin sa kanila. Handa daw siyang saluhin lahat ng suntok at bugbog. Pinapatay daw siya sa tuwing nakikita niya akong kasama si Gabi. Siya daw ang dapat na may hawak sa kamay ko. Patuloy pa rin akong walang imik sa mga sinasabi ni Marlo. Kahit ako, hirap na sa ganitong sitwasyon. Pero hindi pwede. Hindi lang bugbog ang aabutin niya kay Gabi. Baka mapatay siya nito. Sinabi pa ni Marlo na kailangan ko daw ang tiwala niya. Pagsusumamo nito sa akin at inalis ko ang kamay niya na ngayon ay nasa pisngi ko. Umiling-iling ako kay Marlo at sinabi kong hindi ko alam. Pero napatigil kaming pareho nang madinig ang pagtawag sa akin ni Lola. Galit na nagtanong si Papa kung ano daw ang ibig sabihin nito na agad akong hinila palayo kay Marlo. Sinabi nila Papa na umuwi na daw kami. Pinipilit nila akong hilahin pero nagmamatigas ako. Galit namang sumigaw sa akin si Mama at sinabing
Ilang beses na daw naming itong ginagawa. Hindi ako sumasagot sa kanila. Pinilit nila akong hilahin paalis. Nanatiling nakatayo mula sa malayo si Marlo. Ninais niyang humabol pero pinagbantaan siya ni Lolo. Tuloy-tuloy lang ang mga luha ko. Hindi ko na alam kung dugo na ba ito, pero durug na durug ako. Binulyawan ako ni Mama at sinabing ilang beses daw nilang sinabi sa akin na hindi ako pwedeng magmahal. Sinabi ni Papa na uuwi na daw kami ng Manila bukas. Tumingin ako ng masama kay Papa matapos niyang sabihin iyon. Sinabi ni Papa na huwag ko daw siyang tinitignan ng ganyan. Siguro nahawaan na daw ako ng kawalang hiyaan ng lalaking si Marlo. Hindi ako natinag sa pagtingin ng masama sa kanila. Siguro naman ay pantay-pantay lang kami. Ang dami nilang itinatago sa pagkatao ko. Siguro kung matagal na nilang ipinaliwanag sa akin ang lahat, marahil ay naiwasan ko na ito. Pero hindi ko na kaya. Masyadong malalim na ang pagkakahulog ko. Sinabi ko sa kanila habang nanginginig, hindi ba't marami rin silang itinatago sa akin? At halata ang pagkagulat sa mga mukha nila. Sinabi ko pa na alam niyong kilala niyo si Inaya, si Carolina at si Eleazar. Kita ko kung paano silang matakot sa sinabi ko. Napaupo pa si Lola at napahawak sa dibdib nito na inalalayan ni Lolo. Tinanong ko sila kung ano ba ang totoo. Bakit niyo ako binibigyan ng ganito? Sabay pakita ng kanang kong kamay. Dagdag ko pa, bakit ko kako napapanaginipan si Carolina, si Eleazar? Matapos ko itong sabihin, muling binalot ng katahimikan ang buong paligid. Nanatili silang tulala sa akin habang ako'y nakasalampak sa sahig na walang humpay ang pag-iyak. Siguro daw ay panahon na rin para malaman ko daw ang totoo. Litong-lito akong tumingin sa kanilang lahat. Gusto kong malaman pero natatakot ako. Ako ba at si Carolina ay iisa?